Patuloy natin panalangin, no? At medyo tayo po yung umaapaw. Okay. Muli tayo po ito tumayo. Buksan pa natin ang manalangin sa kalasatan. Dito po sa sulat ni Paul sa mga tiga-Pilipos. Philippians chapter 1, verse 21 hanggang 27. Okay, akin lang pong babasahin, hindi lang pong sundan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y nananatiling buhay, ito'y sa kapakinabangan sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Verse 24, ngunit ang alang-alang sa inyo ay mas kailangan pang manatili akong buhay sa buhay na ito. At dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong mapagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo, Jesus, dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapin ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa mabuting balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa mabuting balita. Okay, nais kong tayo po'y tumalon dito po sa Hebrews chapter 9, verse 27, isang talata na lang po. Sabi po rito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat at muli kami magkasama-samang sumamba sa iyo sa lugar na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming pag-ibig pa rin, nawa ang siyang nagudyok sa amin upang kami po ay tumungo sa lugar na ito, Panginoon. Narito po kami para sa iyo, Panginoon. At hiling namin na kami din naman ay pong patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang at aming mga naging pagkakasala po sa iyo. Ito man sa mga bagay ng aming mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aming pong mga ginawa. Alam po namin wala pong maitatago sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin at sa iyo po kami magbibigay sulit, Panginoon. At kaya po ninyo na maging handa ang aming mga puso sa mga sandali pong ito, sa aming pakikinig ng iyong pong mga salita. Hayaan po ninyo ito'y mangusap sa amin at patuloy na mag-akay sa amin tungo sa mas malalim naming ugnayan sa iyo at lalo po naming madama, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa mga oras na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po'y makakaupo na. So pagbati rin po sa ating pong mga kapatid na nasa ibang lugar, no, na ngayon ay nakatuning ho sa atin. Si Brother Ron, siya ay nasa Kuwait. At sa ilan sa ating mga kapatid na naroon po sa kanilang mga tahanan. Okay, nais ko pong magkatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, when life takes off. Sabi nga po natin, when life takes off. So may tatlong lugar na kung saan ay magpapaalala po sa atin sa patungkol sa kamatayan, no? Una, ang sementeryo. Kapag tayo nadadako sa isang sementeryo, ay maalala natin ang ating marahil mga mahal sa buhay na mga nangamayapa, no? At yung realidad ng kamatayan ay tiyak na darating ho sa bawat isa po sa atin. Gayun din, no, kung tayo ay mapagawi sa ospital, no, doon po sa lugar ng morgue, ay tiyak na meron pong mga nakahimlay doon na mga patay na mga tao. No, at gayun din ho, kapag tayo ay nadako naman sa isang burulan o sa isang lamay, ay tiyak na magpapaalala po sa atin na darating din ang sandali na tayo po ay isisilid din doon sa kaunayon at tayo po ay mamamatay. Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka. Mamamatay din ako. Okay. Kaya nga, sabi ng
ni Solomon, no? Mas mainam daw na pumunta doon sa bahay ng merong namatayan kaysa sa bahay na merong handaan. No, matalino yun doon pong mga taong naghahanda ng kanyang kamatayan, subalit mangmang ang nag-iisip ng kasiyahan. At dapat din daw alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. No? Ang buhay ay nilarawan sa maraming bagay, ano po, no? Sabi nga ng isang awit, ang buhay ay parang isang awit, no? Merong simula at merong wakas, para ding nobela, no? At sa Bible, no, yung sinabi ni Moses doon sa kanyang sulat doon sa Psalms chapter 19, inilarawan niya na ang buhay ay parang bulong lang, no? Na para bagang ito'y dumaraan lang. Si Santiago naman ay tinuring niya ang buhay ay parang aso. Ngayon ay narito, mamaya ay wala na. Well, bakit nga po ba namamatay ang tao? No? Yung sinasabi ng Bible, unang-una, lahat ng pangyayari nagaganap sa daigdig ayon sa itinakda ng Diyos. May panahon ng pagsilang at meron daw pong panahon ng kamatayan. No, kaya unang-una, dahilan kung bakit namamatay ang tao dahil ito ay itinakda ng Diyos. No? Pangalawa, dahil sa ito po ay bunga ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 23, no? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. No, kung kaya ang tao, dahil sa ganang kanyang likas ng pagiging makasalanan, siya po ay nakatakdang mamatay. Amen. So dahil din sa pangatlong reason kung bakit namamatay ang tao, dahil yun po ang sinasabi ng Biblia. At ang Biblia ay salita ng katotohanan. Amen. Okay? When life takes off, no? Kung dumating man ng pagkakataong tayo man ay kumantong sa kamatayan, no? Tulad ni Paul sa kanyang mga pangungusap na ito na ibinahagi niya sa kanyang mga kapatid sa mga taga-Philippians, no, na yung realidad, no, na buhay niya ay maituturing niyang laging nakaabang ang kamatayan sa kanyang buhay. Kahit sa panahon ng kanyang pagmiministeryo, sa mga ito ay naroon, no, na laging nakaabang si kamatayan. Okay? Amen. When life takes off, no, kapag ang buhay ay umalis, ano nga po ba ang mahalagang dapat nating matutunan? At mga katotohanan ito ay magpapaalala sa atin at mag-encourage sa atin para mamuhay tayo at tamasahin natin yung buhay na inilaan ng Diyos sa atin at binigay ng Diyos sa atin dito sa lupa. Okay? Unang-una, reason dito, sabi dito, when life gets off, no? Pag ito'y natapos na at umalis, there will be no more opportunity. Wala na daw pong second chance once this life ends, no? Ay katotohanan naman po yan. Amen po? So gawin natin yung pinakamabuti habang tayo po may taglay na buhay, no? Yung mga pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos, i-accomplish natin mga bagay na dapat po natin i-accomplish nang sa gayon ay nagkaroon tayo ng isang mabuting kalidad ng buhay, no? Alalahanin natin na anumang gawin nating isipin pa nating magandang gawin kapag ang buhay na ito ay nagwakas na at natapos na, wala na hong pagkakataon pa na pwede nating magawa. Amen po ba? Wala na tayong panghihinayangan sapagkat natapos na ating oras at buhay. Pangalawa, kaya nga dapat hindi tayo mag-procrastinate, no? Ibig sabihin, saka na lang. Di po ba? Diyan mahilig ang marami sa atin. Di po ba? Magsasabing saka na lang. Yung mga importante, dapat gawin marahil sa kasalukuyan ay ipinagpapaliban natin. Okay? Naalala ko si Paul nung siya humarap kay Gobernador Felix, no? Mababasa po natin 'yon sa Acts chapter 24, verse 24, no? Na kung saan nung si Paul ay mangaral sa harapan ng gobernador na ito patungkol sa mabuting balita at gayon din ukol doon sa matuwid na pamumuhay, ay ang sabi ng gobernador sa kanya ay ipatatawag ka na lang uli, Pablo. No? Saka na lang. Okay?
So yung mensahe na yon na dapat sana'y kanyang pinahalagahan ay tila bagang naging parang mabigat, no, sa kanyang pandinig, no, yung kanyang mga napakinggan na yon, kung kaya't nasabi niya na pakikinggan na lamang niya si Pablo kapag siya ay meron ng panahon. Okay? So, huwag natin ipagpaliban mga bagay na dapat nating sana'y ginawa o maaaring isang desisyon na dapat nating dinesisyonan ng maagap at ating pong ipinagpaliban at ipinagpabukas pa. Okay? Amen po. Andiyan po tayo. Kasi wala nang pagkakataon eh. Di ba? Sumunod. So, mahalaga na i-redeem, no, our time. Huwag doon natin daw po itong aksayahin. No? Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 16, no? 16 po yan, hindi po 18, no? Samantalahin daw po natin ang bawat pagkakataon, di po ba? Yun yung sinabi roon na gawin nating, especially tayo mga mananampalataya, no? Ito po ang sabi. Sabi, mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So, bakit natin dapat na gamitin ng ating mga panahon o yung mga pagkakataon binibigay ho ng Diyos sa atin? No? At wag ho natin itong sayangin, di ba? At yun ay magpalatandaan ng pagiging isang matalino. No? Kaya nga sabihin natin dito na sinasabi na ni Paul na maging matalino tayo sa uri ng ating buhay at pamumuhay at isipin natin na ang buhay ay maikli. Amen po? Totoo po yun. Life is short. Sabihin mo sa katabi mo, life is short. Di ba? Meeting ko rin yung sinasabi pa ng marami na YOLO, di po ba? You only live once. Kaya nga eh. Dapat nga magkaroon tayo ng katalinuhan na isipin natin na minsan lang tayong mabubuhay, gano'n. Gamitin natin ang buhay natin. Ating mga panahon o oras na ibinigay ng Diyos sa atin, mga pagkakataong ito ay gamitin natin na meron pong katalinuhan. Huwag nating sayangin. Di po ba? Sabi ni Victor Hugo, maikli na nga raw po ang oras, sa ilado daw po natin pinaikili ang ating mga oras ng buhay natin dahil doon sa mga walang kwentang mga bagay na ginugugol natin sa ating mga panahon. No, tayo po ay sinasabi niya, we are time killers, no? Tayo raw po ay mga mamamatay ng ating mga oras dahil sa mga walang kwentang mga bagay na pinagtutuunan ng maraming mga tao. Okay? Sabi, in the end, it kills us, no? Sa bandang huli, ito ang papatay sa atin. Okay, redeeming our time. Amen po ba? Ano pa mga patungkol sa oras at panahon? Sige po. Time pays back. Amen po ba? Ang oras ay may kabayaran, no? Kung paano rin sinasabi dito sa Galatians chapter 6 verse 7, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Okay? Romans chapter 6 ang sasabi roon, ang mga nagtatanim ng mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Sumalit ng mga nagtatanim ng mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen. So time pays back, no? Kaya nga wag nating sayangin na kung ano man ang ating ginagawa at mga bagay na hinahasik ho natin ay tiyak na magbubunga ho yan. Whether na mabuti o masamang ibubunga na ito sa atin. Time pays back. Sigurado po yan. So, ilan yung ilustrasyon na ito na tatagal na ilustrasyon ito, no? Yung ukol sa mga katwiran at kaisipan na maraming mga tao na tulad nito, no? Sabi rito sa una, masyado pang bata para isipin ang Diyos. Na para bagang ang Diyos ay para lamang doon sa may sapat na gulang na, no, para magkaroon ng kamalayan ang tao patungkol sa Diyos, no? Kaya ngayon sinasabi
ni Solomon doon sa mga chapter 12, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. So yung kabataan na yun, wala namang age na binanggit po roon no? Kundi marahil no, yung pagkakabanggit doon sa panahon ng kabataan, yung panahon na kung saan nagkaroon ng tao ng pagkamulat sa mabuti at masama. Okay? So, may mga taong gano'n no? Napakabata pa para isipin ang Diyos. Marami pang pwedeng isipin, no? Bilang sa isang kabataan, kaysa isipin niya mga bagay ukol sa Diyos. Okay? Ano pa? Sabi, masyadong pangmalaya para isipin ang Diyos. Di ba? Malaya siyang gawin ang anumang bagay. Totoo naman yun. Sinabi rin ni Solomon ikaw, sa panahon ng kabataan, gawin mo ang lahat ng iyong maibigan. No? Pero alalahanin mo, sa bandang huli, ipagsusulit mo ito sa Diyos. Doon pa rin tayo babagsak Tama po? Yan. Ganyan mang katwiran na marami. Di ba? So ano pa? Sabi rito, masyado pang masaya para isipin ng Diyos. No? Kaya nga, you only live once. No? Gawin mo. Ano ang bagay na makapagbibigay kasiyahan sa iyo. No? Kaya marami mga tao na pinipili ang mga ganong uri ng kasiyahang pangsanlibutan, no? Na sa kanilang pag-aakala, yon ang tunay na makapagbibigay sa kanilang kasiyahan sa buhay. Pero bigo pa rin ang tao Amin po ba? Hello, nandiyan po ba tayo? Hindi natin matatagpuan yung kunay na kasiyahan dito sa mundong ito. Kahit sa mga bagay sa mundong ito. Ni kung sino pa man, no, sa buhay dito sa mundong ito. Okay, ano pa? Katwiran ng isa. Sabi rito, medyo tulog. Masyado ng pagod para isipin ng Diyos. Di po ba? Siguro ay mga workaholic, di po ba? Masyadong pagpag, no? Ang kanilang katawan, no? Sa pagtatrabaho. Ipon dito, no? Sa pagsisikap na makaipon, yumaman kaagad, yung mga nagmamadaling yumaman, no? Kaya papagpagin ang katawan. Yung gabi ay ginagawang araw, at yung araw ay ginagawang gabi, para ma-reach yung aring magandang goal niya para sa buhay. Di ba? Pero bandang huli, no, matutulad din siya doon sa mayamang hangal. No, sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito, babawiin ang iyong kaluluwa. Kanino mapupunta ang lahat ng iyong mga tinipon? Wala. Amen po? Wala nang amin. Okay. Ganyan mo ba tayo? Masyado tayong pagod, no? Pagal ng ating katawan. May panahon tayo para sa pagsasagsak ng ating katawan, pero yung ating pangkaluluwa at spirito ay wala. Okay? Amen. Ayan. Yan ang problema kapag busog ang ating kaluluwa sa ibang mga bagay. Busog ang ating kaluluwa sa mga bagay dito sa mundong ito. Di ba? Tiyak na yung mga bagay ukol sa espiritu ay hindi ho natin talaga papansinin o papahalagahan. Ano pa? Masyado pang abala para isipin ng Diyos. Totoo hindi? Totoo naman yan Kahit tayo mga mananampalataya, kapag masyado tayong maraming mga ginagawa at gawain, abala tayo sa mga bagay dito lamang sa lupa, no? Para isipin pa ang Diyos. Okay? Siguro, maano yan doon sa panahon na binibigay natin sa Diyos. Amen po ba? Salamat, nandito tayo. Amen po ba? Hindi wala tayo doon sa ating pinagtatrabahuhan. Nagtatrabaho pa rin tayo. Okay? Sa bandang huli, masyado nang huli para isipin ang Diyos. Paano nga kung ganun dumating? Di ba? Patay na tayo para isipin pa ang Diyos. Hindi na tayo makapag-iisip doon. Di ba? Hello? Nandiyan po tayo? Marahil yung mayamang napunta roon sa dako ng pagdurusa doon sa Luke chapter 16, verse 19, di po ba? Yung mayamang napunta roon sa nag-iisip siya ng mga bagay na ukol sa lupa, pero wala nang mangyayari doon meron man siyang magandang iniisip, no? Para doon sa mundong kanyang iniwanan, wala na rin. Okay? Amen. Wala na rin yung saysay. Kaya ang katotohanan, no, bago mahuli ang lahat, no, ay ibigin natin ng Diyos.
No? And that's the greatest commandment. Ibigin natin ng Diyos ang buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, kalakasan. Amen? At yun ho ang ating higit na pahalagan. Kasi doon din tayo babalik eh. Doon din tayo babagsak. Okay? Amen? There will be no more opportunity kapag ang buhay na ito ay natapos na. Purihin po ang Panginoon. Okay, pangalawa, iiwanan natin ang lahat. Sabihin natin sa sarili natin, iiwanan ko ang lahat. Yan. Kaya wag nating masyadong pigain ang mga bagay na ito na uko lamang sa atin. No? Kaya napakahalaga na masyadong maigpit ang pagkakahawak natin sa mga bagay ay pag nawala, masakit. Di po ba? So ano mahalaga yung sinasabi dito ni Paul kay Timothy dito sa 1 Timothy chapter 6. Andiyan po tayo? Yan. 1 Timothy chapter 6. Ito. Tayo'y walang dala nang tayo daw po ay sumulpot dito sa lupa. At wala rin daw po tayong madadala pag alis natin dito. No, sabi rin ni Job, kung paanong hubutubad tayo. Nang tayo dumating, gayon din ang ating ayos pag alis natin dito. Amen po? Yan. Kaya maging matalino tayo, unang-una, maging kontento tayo, sabi rito. Kaya nga, dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So, yamang lahat ng bagay, iwan ho natin, habang tayo po rito ay maging maging masaya tayo kung ano meron po tayo. No? Sabi nga ni Aga Mulak, masaya na tayo kung meron tayong 100 piso. Makabili tayo ng soft drinks o isang tinapay. Di ba? Amen. Yan ang problema sa atin, hindi tayo makontento no? Pag ako siguro kumita ako ng ganitong kalaki, ay makukontento na ako. Alam nyo, pagka once na ma-reach mo yung sinasabi, iniisip natin, yung goal na yon, pag mag-aangad tayo. Ang tao ho ay ganyan. Ganyan ho tayo karupok. Hello? So, sa bagay na ito, ang kasiyahan natin, kasapatan natin ay dapat natin nakasentro sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga si Paul, sinabi niya, sa lahat ng bagay ay natutunan niyang masayahan. Di po ba? Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mabusog, naranasan niyang maghikahos, at naranasan din naman niyang managana. Pero lahat daw po ng bagay na iyon, ay kayang-kaya niyang pagtagumpayan dahil sa meron siyang kakontentuhan. Amen po ba? Yan. Meron kang kasapatan. Pangalawa, so use our treasures wisely. Di po ba? Kaya nga mahalaga na gamitin natin ang ating pong mga kayamanan ng meron pong katalinuhan. No? Ang kayamanan naman hindi naman sa laki ng pera natin sa bangko O marami tayong ginto. Di po ba? Kung ano yung pera mo? Kayamanan mo yon, may tuturing. Amen po ba? So, marahil nga, sa mga bagay na kung paano natin ginagamit ang atin ng mga kayamanang ito sa patungkol sa spending. Dapat spend wisely. Okay? Magkaroon tayo ng katalinuhan sa atin ng mga paggasta. Sino dito mga impulsive buyer? Shopee. So, pagka hindi rin tayo maging matalino doon sa ating mga gastusin, later on ay tayo rin na nagsasuffer dahil nagigipit tayo. Diba, minsan hindi naman pangangailangan, nagiging tambak lang sa bahay, bibili. Dahil doon sa urge na yon na bilhin yung bagay na yon, dahil doon sa pita ng mata, nakita niya maganda. Ba? Hello, nandiyan mo tayo? Bato-bato sa langit, wag ko kayo magagalit, pero totoo po yan. Minsan hindi tayo nagiging mabuting katiwala ng Diyos sapagkat hindi tayo nag-spend ng may katalinuhan. Okay?
Amin po? Pastor, hindi naman ako ganyan kasi wala naman akong gagastusin. Pero anything, di po ba, na nagpupukaw sa atin para mag-acquire ng isang bagay na yon, no? Minsan gagawa pa tayo ng paraan para makuha mo lang yun. Uutang ka para makuha mo yung bagay na yon. No, bandang huli, pasaan nung gagawin mangyayari sa iyo. Siyempre, babayaran mo yun Hello? So naalala yung si Ramon Ang, no? Si Ramon Ang, maganda rin yung kanyang mga ipinapayo, lalo na sa kanyang mga anak, no? Na hindi masyadong magarbo, no? Mahirap nang kumita, no? Kung gumastos pa, kala mo mayaman. Di ba? Hello, nandiyan po tayo. So, number 2, earning, di po ba? When it comes to earning, dapat maging matalino rin tayo sa mga kinikita ho natin. No? Amen po. Yan. So, tulad nung buting may bahay, di po ba? Yung warang may bahay, na kung saan, hindi lang siya plain housewife, no? Kundi tumutulong din siya, nag-iisip siya kung ano ang kanyang mapagkakakitaan. Amen po ba? So, ganoon ay mahalaga para tayo ay naging produktibo, no? Regards doon sa nang sa gayon ay may mga pagkakataon na ang isang bagay ay hindi kikita, no? Pero kung ikaw ay meron pang pinaguhugutan ng iba, ay yun ang pupuno doon sa matamlay na pinagkukunan ho natin ng pera. Amen po ba? Diyan po tayo. Kaya may mga Chinese, ganyan ho sila. Pagka nagtayo sila ng negosyo, yung kikitain noon, hindi kagad gastos ng gastos, kundi yung mga kinikita noon, magtatayo pa sila ng ibang negosyo. Sa gayon, kapag dumating yung pagtamlay ng isang negosyo na yon, ay yung isang naman, no, marahil ay aangat, no? Meron pupuno doon sa may ikot ang kanilang mga kinikita nang hindi naapektuhan ng mga pagkalugi o pagtamlay. Amen. Diyan po tayo. So earning, mahalaga, no? Mag-isip tayo na para tayo maging produktibo nang sa gayon ay mabilang tayo doon sa mga matatalino na gumugugol ng salapi na may katalinuhan. Di ba? Yung sinabi ng master doon sa pinagkatiwalaan ng salapi, ipangalakal niyo yan. Di ba? Kasi nag-aano siya maghahanap siya ng ng tubo. Yun ang nung master, di po ba? Hello, nandiyan po tayo? Di ba? Pangatlo, yung saving. No? Kahit maliit ang ating kinikita, mahalaga na hindi ako expert sa mga money matters po, pero itong makaka-gain tayo ng wisdom dito sa mga bagay na ito na itinuturo ng salita ng Diyos sa atin, no? Natulad tayo doon sa mga langgam, di po ba? Panahon ng sila po ay nag-iipon, di ba? Ng kanilang pagkain, kung dumating man yung panahon ng tag-ulan, ay meron silang imbak na pagkain kanilang makakain, no? Sa panahon ng tag-ulan na yon. Amen! Kaya nga tayo, maliliit na mga bagay na yun, meron tayong masusumpungang talino doon sa kanilang mga gawain, no? With regards doon sa kanilang pag-iipon. Okay, kahit maliit ang ating kinikita, no? See to it na meron tayong naitatabi para sa ating mga ipon. Kahit maliit lang mo yan. Later on, makikita nyo, lumaki na yan Dahil binigyan nyo ng halaga, bago ko hindi puro gasta, di po ba? Una, wala tayong naitatabi. Pagdating ng mga emergency, wala tayo mahugot. Hello, diyan po tayo? So, that's wisdom, di po ba? Na pag ganun ho tayo, ay nababalansin natin ang ating pangkabuhayan package. Okay? Okay, and last, no, sabi rito yung giving. Be wise, no? Sa atin hong mga treasures, no, when it comes to giving. Amen. So, wag na rin natin store, di ba? Yung ating mga ipon. Gamitin natin yan. Di po ba? Lalo na para makatulong tayo sa atin hong kapwa. Di po ba? Mas mabuti raw yung nagbibigay kaysa tumatanggap.
totoo po yun. Di ba? At purihin po ang Panginoon. No? So magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen. So, yan ang tanging ma-invest natin na kailanman ay hindi lamang sa makalupang kapakinabangan, kundi sa pangwalang hanggang pakinabang. Amen. Okay, next. Be a good steward, no? Yamang tayo pinagkalooban ng mga tanging mga kaloob ng Diyos, no? Hindi lamang sa aspeto ng ating mga treasures, di po ba? Kundi yung ating mga talents. Amen po ba? Be a good steward, no? Na gawin natin, no? Sabi rito sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Andiyan po tayo. Sabi, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay? So, tayo bilang mga bahagi ng body of Christ, di ba? Isa sa mga pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin ay yung ating mga spiritual na mga kaloob. Kaya gamitin natin ang ating mga kaloob na yan, no, sabi rito, sa kapakinabangan ng lahat. Amen. So, yung one of the purpose of giving gifts, di po ba, ay to edify the body of Christ. Di po ba? Yun yung isang pangunahing layon ho niyan, kung bakit tayo pinagkalooban ng Diyos ng ganyang uri ng mga kaloob na spiritual, no, para sa ikatatatag ng katawan ni Kristo. Okay? So, dapat din na nagko-complements tayo sa isa't isa. Di po ba? Walang kompetisyon, walang inggitan. Di ba? Ang lahat tayo gumagawa, ng bawat parte ay gumagawa, no? Ang katawan daw po ay lalaki, lalago, at siya'y lalakas. Amen po ba? So, be a good steward, no? Later on, iwanan man natin, no? Ang sanlabutang ito, no? Kung tayo sa bahagi ng body of Christ, ay merong kapakinabangan yan, dulot niyan. Di po ba? Na masabi sa atin ng Diyos, good and faithful servant. No? Yun ang masabi ng Diyos sa atin. Okay? Number 3, hindi po tayo? Okay, number 3, we cannot witness anymore. Okay? Hindi na ho tayo, kapag ang buhay natin, lumipas na, when life is over, no, we cannot witness anymore. Kaya ano payo sa atin? Witness now. No, hindi bukas. Di po ba? May call of urgency. Di po ba? Ay, si Jesus, di po ba? Sinamantala niya ang bawat lugar, no? O at yung mga taong na-encounter niya para siya ay mag-witness. Especially dito pong encounter niya dito sa babaeng Samaritana. Di ba? Kahit merong racial distinction sila, binawi ni Kristo yung pader na yun, no? Para makapag-witness siya doon sa babae na yun. Sabi, mga Samaritano, mga Hudyo, ay hindi nakikitungo sa isa't isa. Pero pinawalang bisa ni Kristo yung pader na namamagitan sa dalawang magkaibang lahi na yun. Yung mga Samaritans kasi, mga mixture ho yan Di ba? At yung ganun mga mentality ng mga Jewish, no? Yung meron silang exclusive lang sila para sa Diyos. Di ho? Ang Diyos ay namatay para sa lahat ng lahi ng tao. Amen po ba? Kaya nga si Pedro, yung sinabi niya doon sa tahanan ni Pedro, nung sa kanyang, si Cornelio, nung sa kanyang pag-uulat sa iglesia, ngayon ko lubusan na pagtanto na walang itinatangi ang Diyos. Amen po ba? So, gayon din, no? Maging aral sa atin yon, yung mga nangyari na yon sa Panginoong Yesus, sa buhay ng mga apostol na ang Diyos ay kailanman hindi nagtangi, gayon din tayo, huwag tayo magtatangi ng sino mang atin hong siseran. Di po ba? So, hindi ang pag-witness, hindi sa araw ng sakana lang, kundi witness now. Amen po ba? Okay, marami yan yung mga mahal sa buhay, ikaw ay magpatotoo sa kanila. I-share mo yung gospel sa kanila. Di po ba? Bago rin maaring mahuli ang lahat.
sa kanilang buhay. At hindi nila napakinggan. Mula sa iyo, na dapat sana ikaw ang nag-share, na mga unang ikaw ay nag-witness sa kanila para kay Kristo, ay hindi ho natin nagawa. Amen po ba? Hello. Pangalawa, so preach the gospel. Di po ba? Huwag natin ikahiya ito. Di ba? Sa mga bagay na hindi natin kinakahiya, lalo pa, higit, dapat, hindi natin kinakaya ang ebanghelyo. Sabi ni Paul, dito sa Romans chapter 1 verse 16, no, na hindi ko ikinakaya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ibig sabihin, anuman, uri ng tao, okay, ang gospel ay para sa lahat. O kailan pa tayo mag-witness, di po ba? Patay na tayo, hindi na tayo makapag-witness. Alam niyo, merong joy of witnessing. Sigurado po yan. Amen po ba? Para hindi lang doon sa nag-share ng gospel, kundi yung recipient ng gospel. Kapwa kayo, kaya mutual yung ano yun nun experience na yun. Nung sinatawag nating joy of salvation. Di po ba? Hello. So, preach the gospel. Huwag natin itong ikahiya. Amen po? Ano pa? Sabi roon na be prepared, no? Kay Timothy, in season and out of season. Napapanood man o hindi, maganda ka lagi na maipangaral mo ang salita ng Diyos. Okay? Amen. Kaya dun sa bawat pagkakataon na nilalagay tayo ng Diyos sa ibang mga lugar, sa ating maaaring tanggapan, sa ating mga paaralan, o sa ating mga lugar, no, na tayo po'y napakadako, ay mahalaga na always be prepared, no, na makapag-share tayo. Sana lagi nang naisip natin, Lord, sana makapag-share ako rito. Di ba? Minsan, ang Diyos ay nagbibigay ng bukas na pintuan doon sa mga tao na yun Totoo yun. Na yun na pa yung turning point ng tao na yun. At ikaw ang gagamitin ng Diyos para doon sa tao na yun. Okay? Amen to? Yan. Be prepared in season and out of season. Napapanood mo, no? Hindi. Sa palagay natin, huwag tayo mag-rely sa nararamdaman natin. Ang mahalaga ay lagi tayong nakahanda, nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Okay, pang-apat. Okay, we cannot serve God anymore. Di po ba? Hindi na tayo makakapaglingkod sa Panginoon pag natapos yung buhay natin dito. Di po ba? Kaya huwag din tayo tulad nung kaisipan na yun, napaka-ano pa natin. Pagtanda ko na, ano pa ako masyado pa akong bata para maglingkod. Hindi ho. Di ba? Huwag nating pakasabihin yun. Huwag tayo umasa doon sa darating pa yung panahon na yun. No, tulad nga nung narinig natin, no, ng buhay natin parang aso, ngayon nandito, at mamaya-maya wala na. O tingnan natin mga katabi. Ayan. Tingnan nyo naman, titigan nyo na siya mabuti, ha? Ayan. Okay? Amen po? So, anong dapat natin? Payo sa atin, get involved. Di po ba? Saka na lang, pastor. Di po ba? Huwag tayong ganon, no? Kung may panahon, pagkakataon pang binibigay ang Diyos sa atin para tayo makiisa, makibahagi, ay gawin na ho natin ang mahalagang bagay na yun. Lalo na, patungkol sa paghari ng Diyos. Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Tingin niyo po once na yung pong pangangaral ni Pedro ay nagbunga, no, ng mga mananampalataya, yung mga mananampalatayang ito ay hindi nilang basta na nag-scatter, di po ba? Nagkanya-kanya, kundi ang mga ito ay nakiisa. Okay? At sila ay nagpasailalim doon sa mga itinuturo ng mga apostol. Tingin niyo po yan? Nagpatuloy sila They get involved, di po ba? Doon sa kanilang pananampalataya, di po ba? Na siyang nagbigay sa kanila, no, na lalo pang higit na pagkaunawa doon sa kanilang tinanggap, no, at doon sa kanilang sa plano ng Diyos, sa layunin ng Diyos sa kanilang pagkakatawag. Di po ba? Sabi doon, at sila ay nagpasakop sa mga itinuturo ng mga apostol, sa pag-ahati-hati ng tinapay, no, sa pakikisalamuha o yung fellowship at yung pananalangin.
no, na siyang nagpatibay pa, no, ng kanilang pananampalataya, and later on, kahit sila itinaboy ng persecution, di po ba, nanatili silang involved, di po ba? Saan? Sa pangangaral. Sabi, saan man sila pumunta, dakong napadpad ay nangaral sila ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po yun. Amen. So, get involved. Okay? Amen po. Okay. Salamat sa tatlo. Sunod. Serve diligently. Okay? Maglingkod tayo ng may kasipagan. Amen. Yamang di lamang sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, no? Magpakatatag tayo, magpakasipag tayo, mga kalalakihan, no? Di po ba? No, yamang alam natin, hindi masasayang ang atin hopong pagpapagal. Amen. No, kaya nga tayo, buong sikap si Paul, di po ba? Habang siya ay may buhay, no? Alam niya, no, na magiging kapaki-pakinabang, no, yung kanyang buhay pa yon. Pananatili niyang buhay, sabi niyang ganon. Di ba? Dahil ito isa para sa kanilang kapakinabangan at kanilang ikabubuti. Pero sa ganang kanyang personal, no, mas mainam na nga na siya mamatay na at makapiling na niya ang Panginoon. Amen. Pero habang tayo, no, binibigyan pa ho ng Diyos ng ganung uri ng panahon at oras pagkakataon ng buhay natin, no? Samantalahin natin 'yon. Amen. Na tayo po ay makapaglingkod, no? Isang uri ng paglilingkod na meron pong kasipagan. Dahil alam natin, hindi masasayang ang anumang ating ginagawa para sa Panginoon. Di po ba? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga bagay lamang na ginawa natin sa Diyos at sa Kanyang kaharian ang mananatili magpakailanpaman. Amen. So sana mag-encourage sa atin ito. Amen po ba? Habang lakas natin, huwag nating sayangin. Di po ba? Huwag nating panghinayangan din yung mga ginagawa ho natin paglilingkod sa Diyos. Dapat hindi ganoon. Amen po ba? Dapat maging kasiyasiya sa atin lagi na naglilingkod do tayo. Okay? So naalala ko na naman uli yung kanta, di po ba? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanghal kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo ay lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, okay? Kailan pa? Ang ganda ng awit na yun, no? Naalala ko na naman. So, amen, no? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanghal kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos, kung hindi ngayon, kailan pa? Mga kapatid, ito ang challenge ng Diyos sa atin. Di ba? Na huwag nating sayangin ang buhay natin, no? Sa paggugulamang ng mga bagay dito sa lupa. Dahil alam natin, ang tunay nating buhay, no, ay naroon sa kaharian ng Diyos. Amen? Yan. At yun ho ang ating pagpursigihan. Pagsumikapan na pagyamanin sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. No? Dahil pag natapos ang buhay na ito, wala na tayong pagkakataon, wala na tayong oportunidad, no more second chance. Di po ba? Hindi na rin tayo, no, na yung lahat ng mga bagay na nasa atin, iiwan ho nating lahat. Amen. Number 3, we cannot witness anymore. Hindi na tayo makapag-witness pa. So paglabas natin dito, mag-isip tayo, i-pray natin sa Panginoon kung kanino yung mga taong pwede nating sharean. Amen po ba? And that's the greatest need of man. Amen po ba? Lagi natin yun. Magkaroon tayo ng puso tulad ng puso ng ating Panginoong sa Kristo sa mga kaluluwa. Okay? Tingnan natin sila. Ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanila.
Sila ay lito at lupaypay para silang mga tupang walang mga pastol. Okay? Get involved, no? Sa ating gawain. Oh, feel free, no? Na pumilos tayo, na makipagano tayo sa gawain ng mga kababaihan, kalalakihan, kabataan. Amen? No? So, yan ay part ng atin hong pakikipag-fellowship sa isa't isa at yun ay magandang daan upang matuklasan din natin yung mga kaloob ng Diyos atin at magamit ho natin ito sa paglilingkod. Okay? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo pong mga paalala pong ito. Paalalang napakahalaga sapagkat ang buhay ay nakataya dito, Panginoon. At alam namin, bagamat kami may security na sa iyong piling, Panginoon, kung sakali mang ang buhay na ito ay iyo pong kunin, Panginoon. Gayunpaman, Panginoon, naglaan ka pa rin sa amin ng mga panahon at oras upang maipagsilbi namin sa mga nalalabi pa pong mga oras at panahon namin dito sa lupa. Upang gamitin namin na mayroon pong katalinuhan, gamitin namin ito, Panginoon, sa kapakinabangan ng iba, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa iyong kaharian. Sapagkat alam namin, iiwan namin ang lahat, Panginoon, ano man ang aming tinipon, ano man ang aming piniserve, Panginoon, ay wala talaga po kaming madadala pag-alis namin dito, Panginoon. Kaya naman, Lord, lagi mo pong ipaalala sa amin, Panginoon. Nandito man kami nasa aming kanya-kanyang lugar sa bawat araw. Ipaalala niyo po sa amin na ang oras ay napakahalaga upang gamitin ho namin ito para sa iyong ikalulugod, Panginoon, at mag-invest kami, Panginoon, ng higit sa mga bagay sa pangwalang hanggan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ikaw, kaibigan, ay kina-challenge ka rin ng Panginoon na tanggapin mo ang kaloob ng kaligtasan sapagkat ito ang pinakapangunahin pangangailangan ng tao. Lahat tayo nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung kaya't tayo po ay nararapat lamang na lumapit at magsisi ng atin mga kasalanan sa Diyos. Kung yan ang nais mo, kaibigan, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalulugaran at sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking pong mga nagawa. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay alang-alang sa aking mga kasalanan, Panginoon. Sumasampalataya rin ako, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking pong tagapagligtas. Sa aking puso, Panginoon, maghari ka. Manahan ka, Panginoon, sa oras na ito. Marami pong salamat sa iyong pagtanggap sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sa nalalabi po naming sandali na ito, Panginoon, pagpalain po ninyo at patuloy po kayong malugod sa pangalan ni Jesus. Amen.